The next morning sinadya niyang huwag ipasundo si Jacob. Kaya naman napilitan ang ama ni ihatid ang anak niya nang walang kaalam-alam ang mga ito na nakabuntot ang sasakyan niya at sinisiguradong hindi siya mapapansin ng ama. Kahit ang security sa village ay natimbrehan na niyang papasukin kaagad ang taxi ng ama. Mula sa kinaroroonan, kita niya ang kabadong kilos ng tatay niya. Nag-alala itong makita niya o ng ina. Dahan-dahan niyang inilapit ang sasakyan hanggang sa bumaba siya nang hindi namamalaya ng mga ito. To his surprise, nandoon din naman si Miraya, naghihintay. Tumakbo kaagad ang kambal pagkakita sa ama niya at kaagad na nagpakarga. Napakagandang panuorin ng eksena habang nakikita ang kanyang ama kasama ang kanyang mga anak. May pinungkirot siyang naramdaman sa puso niya sa nakikita. Hindi naman kailangang panako na makipagkita ang ama sa mga apo nito. Panahon na rin para papasukin itong muli sa bahay nila. Bakit hindi ho kayo pumasok? Napatda ang ama niya na bigla siyang lumitaw mula sa pinagkukublihang halaman. Para namang binuhusan ng suka ang mukha ng ama. May alanganing ngiti si Jacob sa mukha nito. Gayunpaman, nilapitan siya ng anak at hinila papalapit sa tatay niya. Jacob, sa loob ka muna. Uwi ka naman ni Miraya. Pinapanhik na rin ito ng asawa kasama ang kambal. Naiwan silang tatlo sa tapat ng pedestrian gate sa pare-parehong binalot ng katahimikan. Ang kanyang ama, tila sinisilaban ng apoy ang puwet nito. Hindi makatingin sa kanya ng tuwid. Nagmumukha itong nahuling bata sa aktong nakagawa ito ng pagkakasala. Maninimbang lang din naman si Miraya. Hindi nagtagal at naramdaman niya ang palad nitong ginagagap ang kanya at humawak pa sa braso ng isa pa. Wala ka bang dalang bulaklak para kay Mommy Dad? Nakatingin naman sa kanya ang kanyang ama. Tila maiiyak ito sa sinabi niya. Nasa sasakyan. Tama nga. Ito nga ang nag-iiwan ng bulaklak sa labas ng gate. Paborito kasi yun ng kanyang ina. Bakit hindi mo kunin na makapasok tayo sa loob? It was an invitation na kailangan niyang sabihin rito. Huwag na anak, ayokong pasakitin ang ulo ng lolo mo, lalo na ang mami mo. Sagot nito na makabawi sa pagkabigla sa sinabi niya. May bahagi sa puso niya ang kumikirot. Tinitikis ng mga magulang ang isa't isa ng dahil sa kanya. Wala po si mami dito. Si lolo naman, madalas na nasa kwarto lang at hindi na gaanong nakakakilala. Sagot naman ni Miraya, pero tanggi naman ang ama niya. Sa susunod na lang siguro. There will never be next time. Kilala niya ang tatay niya. Magtatago na naman ito. Henry, umaakit ka ba ng ligaw sa prinsesa ko? It was Lolo Alvaro. Nakatingin ito sa bulaklak na hawak ng ama. Yung tipo ng tingin na ibibigay ng sinumang ama. Oras na may magtangkang manligaw nga sa prinsesa nito. Good day, sir. Para na niyang nasisilip ang simula ng kwento ng mga magulang sa nakikita niya ngayon. Parang kabadong binata ang tatay niya. Ang kwento ng kanyang mga magulang. A love story was classic tale of love hindered by different status and personalities. Hamak na quality control officer lamang ang ama niya, habang anak na may-ari naman ang ina. Pumasok ka na, Henry. Ngumiti naman si Lolo Alvaro. Nakakapagod kang tingnan sa pasilip-silip dyan sa labas. Yun lang at nagpahatid na ito sa nurse pabalik sa loob. Naiiwan namang hindi makapaniwala ang ama. Alanganin ang bawat hakbang nito. Tila ba maiiyak ito. May mga gaang namang gumuhit sa kalooban niya. Hindi pa man tuluyang nakapanhik sa loob. Tanaw niya ang mga anak na nakasilip sa pintuan. Ngunit maagap na bumalik sa loob nang matanaw siyang nakatitig. Nakaupo na sa carpet ang mga ito nang mapasukan nila at kanya-kanyang atupag sa pinagkakaabalahan nila. Yes! Napasuntok naman sa ere si Jacob nang sa wakas ay makita ang lolo nito sa loob. Nagsilapitan kaagad ang mga bata at inaka ito patungo sa couch. Lolo, do you know how to multiply using the hands? Just like that. Ang kanina lang tensyonadong paligid ay nauwi sa masayang kwentuhan at lambingan ng mga ito. Umabot ang masasayang mga tinig ng mga ito sa kitchen.
kung saan niya mas piniling manatili para samahan ng asawa. Ibibigay niya ang pagkakataon sa ama at mga anak. Isa pa, hindi niya alam kung ano pa ang pag-uusapan ng mga ito. Okay ka lang? Yumapos mula sa likuran niya ang kamay ng asawa niya. Ramdam niya sa pisngi nitong nahihimlay sa kanyang likod. Okay ako. Inikot niya ito paharap sa kanya. Nakayakap sa leeg nito ang baywang niyang braso habang nasa baywang naman ang kanan. Naglihim ako tungkol kay Daddy Henry. Sorry. I made you lie about it. Tila nabunutan ng tinik ang ekspresyon nito. Sinuyod niya ang mukha ng asawa. You've forgiven for a million times in the past. Sino ba ako para magkimkim ng galit? Sinulapan siya sa labas. Mas naging maingay ang mga anak nila sa hapag. Lahat ng atensyon ng mga bata ay nasa ama lang. Kinukwentuhan pa nito ang mga bata gaya ng lagi nitong ginagawa noon sa kanya. Kaya naman, namimiss niya ang nakaraan nila ng kanyang ama. Salamat anak. Tanging sa mukha ng mga natutulog na kambalang ito nakatunghay. It's the least I could do matapos ang ginawa mo kay Jacob noon. Hindi kita naisalba noon. Sa mga apo ko na lang ako bumabawi sa ngayon. Tsansa na rin para sa sarili niya. Henry? Pareho silang napatingin ng ama niya sa pintuan. Nakatayo roon ang ina. Nakasampay sa kanang braso nito ang handbag at hindi matawaran ang pagtataka sa mukha nito. Buong akala niya ay bukas pa ito darating. Ma'am, ipapasok ko na sa silid ang mga gamit. Ani mo walang anumang narinig ang ina. Nakipagtitigan lang ito sa ama niya na ngayon ay hindi mapakali sa harapan nito. Tensions was apparent between these two old lover. It was time to excuse himself. Habang nakapamulsa naglalakad, may kung anong bigat ang naglaho sa kanyang dibdib. Naglalakad siyang tumutunog sa utak ang isang classic love song. Ang asawa kaagad ang hinahanap niya. Gusto niya itong yakapin habang nakikinig sa matamis na alaala. The next morning they had beautiful breakfast at the garden. It was Sunday that they had all the luxury of time in the world. They went to church and have a beautiful lunch in Alfredo's dining. Pagkatid niya sa mag-ina, umalis na din siya kaagad. Bumalik siya sa Sampaloc, siguradong masusurpresa ang ama. Anak ni boss. Oo nga, kasing gwapo. Para sa nagawing at turista na pinagtitinginan ng mga taong nakababa siya ng sasakyan, bahagyan niya lang tinanguan ng mga ito. Sir? Isa sa tingin niya ay mas nakakatanda sa kanya ng ilang taon ang lumapit. Kilala siya nito. Malamang lagi siyang naikukwento ng ama. Sir Conrad? Conrad nga ang pangalan ng auto shop. Pangalan nga naman niya ang ginamit ng ama. Halika kayo. Pasok, pasok. Ako nga po pala si Leo. Nilagpasan nila ang pinaka-shop. Iilan sa mga kinukumpunin sa sakyan ay mamahalin. Tanaw mula sa loob ang nakaparadang mga taxi sa bakanteng lote sa gawing kaliwa nito. Humantong sila sa isang malinis at maluwag na sala. Hindi nakapagtataka kung nakikita niyang nakadisplay ang mga larawan niya sa isang buong pader niyon. Halatang kuha mula sa malayo ang mga iyon. In-stand out sa lahat ng larawan ang wedding photo ng mga magulang. Sino ba ang magkahiwalay na mag-asawa na hanggang ngayon ay nagtatago ng wedding photo at patuloy na nakasuot ng wedding ring? Ang kanyang mga magulang ay kakaiba talaga. Ibaba mo nga ako, Henry. Nalipat ang paningin niya sa pinanggalingan ng pamilyar na boses. What in the world? Ang nanay niya na sinasabing pupunta sa flower shop, nakapulupot lang naman sa leeg ng ama na may buhat dito. Tila ba nag-honeymoon ang dalawa? Umalis ito kaninang posturang-postura. All of a sudden, she slipped into the house dressed. Parang kakaiba ang ngiti ng mga ito na kaagad ding naglaho ng matantong nakatitig lang siya. Conrad? Kulang na lang ay lumundag papalayo ang ama niya sa mami. Pareho silang tatlo na walang masabi pagkatapos. It was my car broke down. Naalala kong nasabi ng tatay mo na may chef siya so tinawagan ko siya. Parang mansanas na naman ang kulay ng kanyang ina. Kung sana lang si Madison ay huwag dumating yung araw na magtatago ito para lang makipagkita sa isang lalaki. Baka mapatay niya ang sinumang lalaki na hawak sa dulo ng daliri ng prinsesa niya.
Pero sa pagkakataong ito, nakikita niya ang kanyang ama na tila ba guilting ito. Conrad? Alam ko na, Dad. Wrong timing po yata ako. Natatawa na naiiling siyang pumihit at tinalikuran ang dalawang matatanda na nagmumukhang teenager na nahuling naglalampungan. Bago ko makalimutan, tumigil muna siya. We'll have dinner with us tonight. Hindi na niya binigyan ng pagkakataong makapagsalita pa ang dalawa. Kailangan ng mga ito ng privacy. Deserve nilang dalawa. Habang nagmamaneho pabalik sa bahay, napapangiti na lang siyang bigla nang maalala ang itsura ng mga magulang. Bigla tuloy siyang nainggit. Namiss niyang yakapin ng asawa. Ililiko na sana niya ang kotse nang tumunog ang cellphone. It was an unregistered number. Sinagot naman niya iyon. Hello? Is this Mr. Conrad? The man of the other spoke in an authoritative voice. Yes, speaking. We met a few business gathering but were never properly introduced to each other. I'm sorry to bother you on Sunday like this. It was unlikely for him to pick up on the unknown call. Yet, ginawa niya. I wanna talk to you about your wife. He's Miraya. Sa ginawang pagbanggit nito sa asawa niya, iba-ibang isipin kaagad ang nabubuhay sa utak niya. What would a man like him need from his wife? Hindi pa man tila nanunuyot na kaagad ang lalamunan niya. Miraya proved to the biggest source of joy, pero hindi maipagkakailang ito lang ang bumubuhay ng matinding takot sa kanyang dibdib. Sa nakalipas na mga taon, hindi niya tuluyang nakaahon sa guilt sa dami ng kasalanan niya sa asawa. Dumarating sa kanya ang takot na baka isang araw, bigla na lang itong mauntog at iwanan siya. Pero ang lalaking ito, tila ba nakakaramdam siya ng kakaiba. Anong kailangan mo sa asawa ko? At pwede ko bang malaman kung sino to? Kung gaano kahina ang pagkabigas niya sa tanong, ganoon din naman kadiin ang pagkakahawak niya sa manibela. At kaingay-ingay ng dibdib niya. Mahaba-haba ang naging sagot ng lalaki ngunit iisa lang ang nag-stand out sa utak niya. Ang ipinakilala nitong pangalan. This is Grant Del Blanco. It was my mother's wish to donate her cornea to your wife. The man seated opposite him was undeniably powerful. The Del Blancos empire ranged from construction to yacht building. Sa iilang pagkakataon, nakasama na niya ang mga ito, pero hindi sila nabigyan ng pagkakataong personal na makasalamuha. Iba ang industriyang kinabibilangan ng angkan nito. Paano nakilala ng ina mo ang asawa ko? True art. Kinuha na nakaharap ang phone at in-scroll ito. Nag-flash sa screen ng nakataas na phone ang larawan ng iilang artworks. These artworks were my mother companion. Nung nagkakasakit siya, napapasiya siya ng mga ito. Everything felt surreal. Over the years, ilang subok ang ginawa nila, pero mukhang hindi umaayon ng pagkakataon. Out of the blue, sa isang pitik na mga daliri, may magandang loob na tutulungan sila. And finally, an answered prayer. I can thank you enough. Sumandal naman si Grant Del Blanco sa upuan. Bataman sa nitong tinitigan. Sinuri ang kanyang buong pagkatao. Say your gratitude kapag naging successful na ang operasyon ng asawa mo. I suggest you go to your home to your wife and tell her the good news. Nakipagkamay siya sa lalaki at nagmamadaling umalis matapos ang hindi matapos-tapos na pasasalamat. Nangangati na ang mga daliri niyang tawagan ng asawa. But the good news could wait. Gusto niyang personal na sabihin kay Miraya. Miraya? Ang bilis ng mga hakbang niyang papanhik ng hagdanan. Sa silid ng mga bata niya ito nahanap. Mahimbing nang natutulog ang mga bata. Napagod na naman siguro kakalaro ang mga ito. Naiwan na nga sa asawa niya ang pagliligpit ng mga kalat. Ang katulong, ang yaya, isa-isa nitong inilagay sa basket ang mga laruan. Siniyasa niya ang huli na lumabas. Nakangiti naman itong tumalima. Walang kaidi-idiya ang asawa niya na buong suyo na niya itong pinagmamasdan. She was like a beautiful show. Hindi nakakasawang pagmasdan. Hindi sinasadyang maitulak nito palayo ang laruan na nahawakan. Pilit nitong inaabot. Unintentionally, nalaglag ang ipit nitong buhok at tumabing sa mukha nito. God knows how everything should slow down.
Kumakabog ang dibdib niyang nakatitig kung paano nito hawiin paipit sa gilid ng tenga nito. It was then that Mirai stopped moving. Nakapako sa kinaroroonan niya ang mga mata nitong wala namang nakikita. Conrad? She would always know. Dahan-dahan niyang humakbang papalapit sa asawa at walang salitang niyakap ito nang makapahigpit. Confused, Mirai just liked him. Gumanting yakap ito at hinagod ang likod niya. You're acting weird, she commented while touching his face. Nasalat nito ang namamasa niyang mga mata. Bahagyan nitong itinulak ang dibdib niya. Kita niya ang pag-alala sa mukha nito nang tumingala sa kanya. May problema ba? Hinuli niya ang kamay nito. May eye donor ka na. Panandali ang napatda ang asawa niya. Pagkatapos ay napangiti ng manipis. May halong pait. I hope this time. Magmatch na, no? Panigurado. Ang tigas ng convection sa boses niya. Paano kung sablay na naman? Nangangapa itong lumayo sa kanya at naupo sa malaking sa paanan nito. Nauunawaan niya ang takot nito. They tried before and failed. This one will work. Lumuhod siya sa harapan nito at hinawakan ito sa magkabilang pisngi. Mirai taught him the value of hope. Ngayon siya naman ang magpaparamdam niyon sa asawa. Makakakita kang muli. If there is anyone who deserves to see the beauty of this world, that would be you, Miraya. Mapait naman na pangiti ito sa kanya at iniiwas nito ang paningin. Pagod ka na bang alagaan ako? Nahihiya ka na bang makita ng iba na bulag ang asawa mo? Mahinang tanong sa kanya. Saan niya nanggagaling ha? Kailan? Ay hindi ako mapapagod. Kinabig niya ang batok nito at pinaglapat ang mga mukha nila. Nagsisimulang bumuhos ang mga luha nito mula sa mga mata. Pinipigil lang nito na malaglag ang mga iyon kapag nagpapakita ang asawa niya ng frustration at kawalan ng pag-asa. Mas lalo siyang dinadagsa ng konsensya. If not because of him, siguro nai-enjoy ngayon ni Miraya ang buhay nito. Faith and hope. Lagi mong pinapaalala sa akin kung paano maniwala sa mga salitang yun, hindi ba? Let's just have faith, okay? Sa loob na maikling panahon, naihanda ang lahat para sa operasyon. They met with the donor's family and had dinner with them. A few days before the operation, the Del Blancos were lovely couple. Miraya and Rebecca Grant, wife, immediately clicked. They move at the Fox language, shares the same views and almost everything. On top of that, they were both passionate artists. Sa araw na ipinasok sa ospital ang asawa, siya mismo ang naghanda ng mga gamit nito, katulong ang mga anak nila. Inayos ni Jacob ang scarf sa leeg ni Miraya. Medyo malamig ang panahon kaya sinisigurado ng panganay na hindi malalamigan ang ina nito. Daddy, we'll walk mami sa ibaba, okay? Wala siya nagawa ng kunin ng kambal ang magkabilang kamay ni Miraya. Naglalakad na ang mga ito na todo ang pag-alalay sa ina. Ang sweet na mga anak nila. Kay Miraya nagmana siguro. Siguro siya, of course, hindi pumapayag si Mami Liana na hindi ito isasama sa hospital. Para silang buong barangay na naghati dito. Isinagawa kaagad ang pre-operation procedure kay Miraya. Maraming itinatanong ang doktor sa medical condition ng asawa, kasama na ang mga posibleng over-the-counter medicine nito. Your fasting will start less than 2 hours from now. Then, you won't take anything for the next 24 hours. Marami pang bilin ang doktor at seryosong pinakikinggan lahat ng asawa iyan. Habang nasa ospital ang mga bata, sinusulit ng asawa niya ang pagkakataon. Ang taas ng enerhiya nito para sa mga anak. Pero nang silang dalawa na lang ang naiwan, bumuhos ang pangungulila nito. Ramdam niya ang pananamlay nito. Unang beses na mahiwalay ito sa mga bata. Ang kulit ng mga anak pero hindi ito napapagod sa mga ito. The mystery of motherhood. Gusto mo bang lumanghap ng sariwang hangin? Baka sakaling mapagaan niya ang kalooban ng asawa. Kikidnapin mo ako? Dadalhin sa Paite sa Bulacan? Nagbibiro ito, pilit tinatabunan ang lungkot at takot nito. Marahan naman niyang hinawakan ang pisngi nito at hinalikan ito sa mga labi. Ang balak na magaang halik, nahirapan siyang putulin. But he had to. Ibinalabal niya ang shawl at inahanda ng anak. Kanina sa balikat nito at inaka itong papalabas.
May maliit na park sa isang bahagi ng ground ng hospital. May mangilan-ngilan ding naroroon. Perpekto pero tumambay at maupo sa isa sa mga bakanting benches na naroroon. Tahimik lang si Miraya sa nakalipas na mga sandali. Nakatingala lang ito sa kawalan sa kalmanting ekspresyon nito. This is one admirable character of his wife. She is way stronger than she appeared. I'm scared, tahasang sinabi nito pagkatapos na mahaba-habang pananahimik. Unable to form any word that might console her, he simply hugged her tight. I'll be with you every step of the way. Thank you. Ilang oras na lang mula noon ay makakakita ng muli ang asawa niya. Only by then, he could be able to forgive himself completely. Absolute pardon for himself can only be given for once Miraya regained her sight. Niyakap niya ang asawa kapag nawawala na siya ng sasabihin, yayakapin lang niya ito. He would always allow his action to speak more for him. May isang oras pa tayo bago ang fasting mo. Pinasaya niya ang boses. Wanna have something to munch? Nagliwanag naman ang mukha nito. Gusto ko ng korneto. Ayaw man niyang iwanan ito. Napilitan siyang ihabili niya sa isang nurse na naroroon si Miraya. May convenience store na malapit. His wife specifically asked for a corneto. Maghahanap siya, ilang saglit lang siyang nawala pero pagbalik niya ay tila balisa na ang asawa niya. Nakatayo na ito at mukhang may inaaninag sa paligid. She was distraught. Babe, Conrad? Napabilis ang pagkakbang niya papalapit sa asawa at hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay. May naupo sa tabi ko. Itinuro nito ang binakante niyang upuan. Sino? Hindi ko alam. Sagot nito habang panay ang pag-iling. The last time his wife behaved like this was few days before their Bulacan wedding. Noong sinabi nitong may humawak dito, niyakap niya ang asawa niya. He made a mental note. Ipapasuri niyang muli ang CCTV ng cake shop na iyon. Perhaps he didn't try harder. Hindi ko alam. Hinawakan niya ang kamay ko. Her hands were shaking. Her whole body did. Malalim ang naging epekto ng kung sino mang taong iyon. Napahinga siya sa paligid. He had no idea kung isa man sa mga naririto ang humawak kay Miraya. Ikinulong niya ito sa mga braso at panay ang paggawa ng halik sa noo nito. He whispered words that would possibly soothe her troubled. Inakay niya ito pabalik sa silid at tinabihan ng higa. Yakap niya ito na mahigpit hanggang sa makatulog ito. Nang masiguradong nakihimbing na ito sa pagtulog, kinuha niya ang phone at may kinausap. I need to know someone. For his wife's peace of mind, hahanapin niya ang mga kasagutan. If this woman is the missing piece of Mariah's life, he will do all means to find her. Ang laki na nagawa ng asawa niya para gawing kumpleto ang buhay niya. Siya naman ngayon. The next morning, his wife woke up feeling much better. Mas nauna pa nga itong nagising sa kanya. Kung tutuusin, mababaw lang ang naging tulog nito. She was nervous. He could tell. Good morning, bati niya rito. Sabay gawad na magaang halik sa noon nito. Umahon siya sa kama at itinaas ang higaan nito. Nakasanlal na ngayon si Mariah sa kama at tumabi rito. Kumain ka na? Hindi ako gutom. Kung hindi ito pwedeng kumain, dadamayan niya ito. So makikiramay ka sa fasting ko. That was husbands too. Ginagap nito ang kamay niya sa kasalukuyang inaayos ang kumot sa katawan nito. Bahala ka. Inihimlay nito ang ulo sa dibdib niya. Marahan iyong humahaplos. Ang sarap lang sa pakiramdam na masamyo ng ilong ang mabango nitong buhok. So, anong gagawin natin? They spent the remaining hours holding each other's hands while talking about some random things. Naroroong hinahanap niya ang buhok nito at hinahaplos o hinahalikan. Ang kamay nito ganun din. Every now and then, may mga nurses na kinukunan ng vital signs si Miraya. Until it was time, halos ayaw na niyang bitawan pa ang kamay ng asawa, pero kinakailangan. Dahan-dahang humulas ang mga kamay niya mula rito. Nandito lang ako, babantayan kita asawa ko. Tuluyang naipasok ang stretcher na kinaroroonan ni Miraya sa loob ng operating room. Ilang segundo ring nakatitig lang siya sa sumaradong pintuan bago siya naupo sa bakanting upuan sa hindi kalayuan.